din noon po, pag prayer meeting, sometimes ganun din talaga yung number, parang ano lang, mga 10%, ganyan, ang mga attendees. Pero nung yung isang pastor po namin ay labas ng batas, parang batas ay na nakaupisan. Okay? Na ni-require niya talaga na every workers of the church, every head ministry, every assistant ministers, no, ay required to attend the prayer meeting. Tingin nyo ba, tumaas yung percentage ng intercession o yung attendees sa prayer meeting? Yes, no? Parang obsolete, ano? Absolutely, yes, no? Yes, kasi naglabas na ng kautusan eh. Sometimes we are just reluctant. Bakit kaya nagiging reluctant? Kasi wala namang utos eh. Okay lang, praise God, ngayon meron tayong online. Tama po ba? May online tayo na pwede kang umattend kahit nasa bahay ka lang. Eh noon, wala naman yan eh, di ba? Pupunta ka talaga, you are required to come um, sa prayer meeting. Naalala ko during the time of pastorate na talaga naman, di ba, uma-attend tayo dito. Ako nga kanina, parang habang naghihintay ng sasakyan, nasa mind ko na parang mas gusto ko yung mainit kaysa taglamig. Kasi ang hirap sumakay kapag tag-ulan. Tama po ba? Kaya pag may mga pagkakataon talaga na, maraming pagkakataon na pag umuulan, going na ako dito sa Parañaque, hindi ako nakaka-attend ng prayer meeting dahil ang hirap talagang sumakay that time. Bukod sa madalang ng sasakyan, punuan pa. Pagdating doon sa area namin, wala ka na, no? Hindi ka na, unless na maglakad ka. So, nakakalungkot, di ba, na may mga ganong percentage lang na maibibigay sa atin si Ate Emma, no? Na 10 to 12, sabi ni Ate Emma, no? Magbuo sa buong church. No? Yun nga yun, no? So, siguro kulang pa tayo sa pananamit, no? Na maraming attendees. Kasi, why? Sabi nga, prayerless Christian is powerless Christian. But a prayerful Christian is a powerful Christian. Siguro, kung yung formula lang na yon, ilalagay mo sa mind mo, ito yung magiging mindset mo. Ay nako, baka kahit walang prayer meeting, ma-attend ka ng pupunta ka sa church para manalangin. Tama po ba? So ngayon, unawain natin na kasi ibig sabihin ng intercession is meaning meditation, no? Not only praying with other people, but you also meditate. Kapag sinabing meditate, you study the Word of God deeper. Hindi yung binasa mo lang, ganun pala yun, love your enemy, period. No. Pag sinabi mong meditation, you study it. Ano ba yung ibig sabihin na kailangan mong mahalin yung iyong kapwa, no? At maraming verses kang makikita sa Bible mismo na magsasabi sa iyo kung paano mahalin ang iyong kapwa. Yung po yung meditation, yung po yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? It is a prayer or petition in favor of others. So, ito nga yung standing in the gap na hihingi ka ng request sa God, hihingi ka ng awa sa God para sa ibang tao. Halimbawa, ano ba yung usual na pinapipray natin sa ibang tao? Habang nag-isip, sakit, no? Usually yun. Yung healing, finances, yung mga financial problems. Ate Emma, ano yung usually mong pinagpipray sa mga sa nation mismo, no? Nation itself. And even, sabi ko nga, isama natin yung Israel pagdating sa nation na kasi sinasabi talaga ng Panginoon, i-bless natin, no, ang bansang Israel. Okay, upang tayo ay pagpalaan din ng Panginoon, no? Huwag nating kalitain yun. We bless the Israel and the Lord also bless us.
Okay? So maraming aspeto no, na ini-intercede o pinag-pray natin ang ibang tao and even yung ibang mga nasyon o bansa ay kasama na. So dito, understanding spiritual gifts, kailangan na maunawaan daw po natin, according kay Paul sa 1 Corinthians 12:1, sabi doon, ang ipaliliwanag ko naman sa inyo ngayon ay tungkol sa mga kaloob ng Espiritu Santo. Mga kapatid, ibig kong maging maliwanag sa inyo ang mga bagay na ito. So, even si Paul, no, nais niya, ini-exhort niya yung mga taga-Korinto na maunawaan mo ano ba yung spiritual gifts na to or yung kaloob, no, sa atin, spiritual na kaloob sa bawat isa. Una, the Bible says the church is body and the body of Christ. Sa Ephesians 1:22-23, okay, please bear in me in reading the Word of God kung may Bible kayong dala. Sabi doon sa Efeso 1:22-23, ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng Iglesia. 23, ito ang katawan ni Kristo. Ang kapuspusan niya ang pumupuspos sa lahat-lahat. So, bilang body of Christ na nasasakop ng kapangyarihan ng ating Panginoon, lahat tayo dapat ay magkaroon ng spiritual na kaloob. Specifically, itong gift of intercession. No? Okay? Ito yung nais na pupuyin ng author. Sabi, if we are all member of the body, how do we know which member we are? We know by discovering what spiritual gift or gifts we have. Matatagpuan natin yan sa 1 Peter 4:10. Ano yung sabi doon? 1 Peter 4:10, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang katangiang tinanggap ng bawat isa. Kung ikaw may gift of intercession ka, no? Kasi meron talaga namang tao na madasalin no? Sinasabi nga yung very prayerful. Tingin nyo dito, kayo ba yung nasa level natin? Ng level 1 na prayerful na at least once a day, no? 1 minute a day. Na lang, level 1, nakakapag-pray. Sino dito? 1 minute a day. At least 1 minute a day. Paano ba yun? Pag-gising mo, Lord, thank you, nagising mo ulit. Please, gabayan niyo po ako. Marami ka nang masasabi. In 1 minute, may 60 seconds. So, may 60 words kang pwede. Oo. Di ba? Pag-tick ka lang ng pwede ka ng isang word, no? Lord, thank you. O, di ba? Mabibilang nyo. In 1 second and 1 minute, may 60 seconds, may 60 words ka masasabi sa Diyos. So, check. Level 1, meron ka ng masasabi na prayerful ka na gano'n. Tingin nyo, parang hindi pa, parang kulang pa. O sige, sabihin natin, parang mamaya malalaman natin kasi dito pagka may gift ka ng intercession, pag isa ka ng intercessor, ilang oras kaya tingin nyo? At least, sino yung may idea? Wala? Okay, mamaya malalaman nyo. So, level 2, at least, pag breakfast, mag-pray ka ba bago mag-breakfast? Ilang minute? Thank you, Lord. Amen. 3 seconds. O sige, dagdagan natin. Thank you, Lord Jesus, for the food. Amen. 6 seconds. Oy, level 2 ka na. No? Every meal, ginagawa mo yung prayer. Tingin mo, intercessor ka na? No, you're just praying for your personal, prayer to God, no? So, hindi pa rin matatawag. Okay? So, naalala niyo yung patotoo ni Dave noon? Paano kami mag-pray as family nung buo pa kami sa Saudi? No, yung sa bed namin, sa kwarto namin mag-asawa, andun nakaupo. Naalala niyo? Sino nakaalala po? Tabi-tabi kayo. Tabi-tabi kami talaga. Kasi king size yung bed, no? So, kasya kami talaga nakaupo. Tapos,
ang kawawa daw si Ate Penina. Kasi obligado siyang hindi matulog. Sila daw pagkatapos ng part nila, nagtutulugan na. Kasi nga, parang si Mama at si Papa, ang dami ng pinag-pray. Parang lahat na pinag-pray nila. No? Matatawag ba itong gift of intercession? Amen. No? Possible, no? At yung, parang, na-observe pala ito ng anak ko na bata pa, no? Pero alam nila na dapat nananalangin. Hindi lamang yung para sa sarili, kundi para sa ibang mga tao. God select. Select na lang yung message. Ano? Sabi po niya, office of the overseer. We accept God's leading to mandate everyone to attend the regular weekly prayer meeting here in JILG and Paranaque. Perhaps we can start interceding and mentioning tonight the name of our head servants, assistant head servants, and workers who are not regularly present during prayer meetings. Tapos na niya yung screenshot niya. Screenshot niya yung tapos ipasa mo sa Nararamdaman nyo yung presence ng God. Nararamdaman nyo. Yun yung take ko doon. Yun yung take ko doon. No? Thank you po, Pastor Raymond. Kasi si Lord talaga nag-recommend sa akin. Ayaw niya. Grabe, kasi nag-ano ako, nag-meditate ako doon sa membership. Yung church membership. Grabe yung... Tapos na po kayo doon, Ate. Tapos iba po. Almost. Yung mga behavior natin na nandoon, di ba? Inisa-isa po. Yung meron doon yung about sa behavior natin as a Christian, as a member ng isang church. So, balikan niyo po yun, yung pag-aaral niyo. So, God select the gifts. Okay? In 1 Corinthians 12:11, sabi po doon, ngunit isa lamang Espiritu ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob ayon sa kanyang maibigan. So, ibig sabihin, ang Diyos pa rin yung nagbibigay ng mga kaloob na ito. Kaya, huwag tayong magtaka, bakit yung mga tao na ito kayang manalangin para sa ibang tao, hindi madaling gawin yun. Lalo na yung mga tao na kinaiinisan mo, tapos gusto ng Lord ibigay yung burden na yon. Madali bang gawin na i-bless mo sila in your prayer? Lalo na nasaktan ka nila? Madali ba yon? Hindi madali itaas yun. Pero kung ang Diyos binigyan kanya ng kaloob na mag-intercede para sa iba, madali lang ito. No? Nagampanan ito sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Lalo na kung ito yung kaloob na ibinigay po sa inyo. Okay? Then the gifts we receive comes strictly at God's discretion and His grace. By grace, biyaya pa rin po ito ng Diyos. No? Siguro mapapansin ng iba sa atin dito, kaya pala ganun ako kung nanalangin. No? Mamaya makikita natin ilang oras na ba. Okay? Charisma, the biblical word most used for spiritual gifts, contain the Greek word for grace or chance. No? So, ibig sabihin, yung biblical word ng grace na ito yung kaloob ng Diyos, no? Para sa atin. We don't work for our gifts. Tama ba? Hindi natin pinaghihirapan yung mga gifts na bigay sa atin and receive them as reward. Tinatanggap natin to bilang what? Reward. Ano yung reward sa Tagalog? Gantimpala, no? Bilang gantimpala sa atin, no? So, si God talaga hindi pwedeng mawalan ng kabuluhan yung bawat pagpapagal natin sa Kanya. Kasi He is a rewarder God. Yun yung description ko sa Lord eh. Our God is a rewarder God. Kung tingin mo ngayon you are empty-handed, si Lord kaya niyang kunin niya. Kasi nga rewarder si Lord. Naunawaan niyo po ba? Amen. Okay. And third is our individual responsibility. Dapat nating maunawaan yon kapag tayo'y binigyan na ng kaloob ng pagiging intercessor.
Okay? As individual believers, one of the highest priorities should be discover which God has given to you. And then, as we saw, we are to be good stewards of them. Makikita uli yan sa 1 Peter 4:10, bilang mabuti katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang katangiang tinanggap ng bawat isa. So, yung gift na ibibigay ng God sa iyo or gifts na binigay sa iyo ng God, hindi lang yan for your individual benefits, no? Kaya nga sinasabi, our individual responsibility. May responsibilidad ka na dapat gampanan kapag ikaw ay nabigyan ng kaloob na ito. Kapag binigyan ka ng gift of intercession, dapat ba tutulog-tulog ka lang, Ate Emma? Hindi, dapat lagi kang mulat dyan, no? At hindi mo pwedeng sabihin na, kasi ang galing ko lagi ako nag-pray eh. No, it's not by your mind nor your power, but it is the Spirit of God na nagbigay sa iyo ng kaloob na. Amen po ba? Okay. We can be good steward by developing the gifts that we have and then using them in the ministry for the glory of God. Kung binigyan ka ng kaloob na mag-intercede, magpag-aralan mo, no? Ano ba yung mga dapat kong pag-aralan tungkol dito? Ang pag-i-intercede ba is yung sabihin mo lang na halimbawa, binigay na burden si Ate Ninay sa'yo. Lord, ikaw na pong bahala kay Ninay. Okay na yun. Ganun lang po ba yun? Hindi. No? Sa intercession, dapat pag-aaralan mo pa rin yun, ano yung mga kaakibat no, na dapat mong gawin, dapat ba tutulog-tulog ka? Sabihin ng Diyos, busy ka dyan. Ito, minsan may mga ganun kayo, na at the middle of the night, mga 2, 3 o'clock, bigla na lang kayong gigising, no, hindi naman kayo naiihi. Tapos, lang kayo, pabaling-baling na lang sa kama. Then, you ignore it. Sabi, ba't ba hindi ako magagalit ka pa? Ano ba yan? Parang minsan ako, uminom kasi ako ng kape, kaya hindi ako na. Yung pala, si Lord may nilalagay na sa puso na. No? Na gusto niyang ipanalangin mo. And when you listen, when you ask God, ano po yung nais mo? Parang si Samuel, di ba, natutulog sila eh. Nung nangusap ang Panginoon, no? Pero three times dun pa lang na-discern din ni Prophet, kala ko ni Prophet Eli, no? Kasi sa kanya binigay si Samuel nung bata pa, no? Ni Hana. Doon pa lang na ang Diyos ang nangungusap sa iyo, makinig ka. At may gustong ipaalam niya sa iyo. Yun naman pala, tungkol sa mga anak ni Eli, no? Yung nais ko parating ng okay? So, you listen. And it is not hard to listen sa word ng God. Kasi kung meron tayong relasyon at pinananaligan mo to o pinaniniwalaan mo to, it will not broken. You will hear clearly the voice of God. Bakit hindi natin marinig ang boses ng Diyos? Because you are prayerless. Prayerless. May power ka bang makukuha kung prayerless ka? Maririnig mo ba ang tinig ng Lord? Yung tinig ng YouTube, maririnig mo. Yung Netflix. Yung Facebook. Dahil kung hindi naman yung reels tungkol sa Word of God, di ba? Amen. It's okay lang naman din may reels kayo pinanonood kung nasasayahan kayo, no? Hindi naman para sa kalintayan ng Panginoon. But see to it na yung pinanonood yung mga reels may matutunan kayo. Diba? Kasi minsan mo ka naman talaga makakakuha ng illustration ng mga tawag dito, realization. Diba? Yung sa mga reels na yon, I'm nothing against with it, but see to it lang na may kapakinabangan dito sa inyo. Next is yung gifts and roles, gifts and roles. Sabi rito, we all do many things in our churches using the multiple roles God has given us. But usually, we do a few things with a higher and more
consistent degree of power and effectiveness because we receive a special anointing from the Holy Spirit and through our spiritual gifts or gifts, no? Parang naalala ko lang si Pastor Henry before, Jack of all trades talaga siya, ang dami niyang ginagawa. Ministry niya sa kusina, ministry niya sa admin, yung marketing, ministry niya sa transpo, ang dami niyang ginagawa. Pero, ano nangyari? One time, na-stumble din siya. Why? Kasi, nagkulang na siya sa communication sa ating Panginoon. Hindi na niya na-seek yung creator. Hindi na niya na-seek yung Lord, no? Nandun na siya, na-focus na siya dun sa ministry na pinagagawa ng Lord. Kaya nga, di ba, hindi na naalala din bless natin na anong ibig sabihin na love your God, siya yung bigyan mo ng priority. Kailangan, agree tayong lahat din. Di ba po, Ate Hernie? Sama pa kayo. Parang hindi pala. Sorry. Ang ibig sabihin na i-prioritize natin yung ating Panginoon more than our family and relatives is good communication with God. Be prayerful with God. Read the Word of God, no? Yun yung pagpa-prioritize sa ating Panginoon. Hindi yung busy tayo sa ministry and yet sa kingdom ng Lord, hindi natin siya pinapansin, no? So, kaya nanghihina tayo. Diba ngayon, ang galing-galing ng tumugtog. May masabi lang si pastor sa'yo, ayoko na, iniwan mo na. Tama ba? Kasi wala kang connection dun sa creator natin. Ang sarap-sarap mong magluto. Nasabi lang ni sister na, parang kulang sa asin. Kulang, Ate Emmy, hindi man lumalat, kulang eh. O sige, lagay na natin. Medyo umalat. And then, ayoko na. Why? You are busy with like Martha. No, ang hinahanap ng Panginoon si Mary sa buhay mo. Hindi naman masama yung ginawa ni Martha eh. Kasi, why? Wala na kayong kakainin. Baka sabihin ng lahat na nagluluto nito, ay, pastora, yun ba? Hindi dapat ako maging Martha. Maano na lang, Mary. Sige, dito na ako lagi sa harapan. No? Hindi na Martha. Marte. So, nakuha nyo, mga kapatid, kung bakit napakahalaga na may panalangin tayo, naunawaan nyo po, ha? Na hindi pinabaliwala, especially as workers, no? Hindi maaaring mawala yung ating pagiging prayerful or being intercession or intercessory. Okay? What else? Sabi rito, okay. Siguro last na to, yung intercession as a Christian role. Ano ba yung role natin? Dapat daw, lahat tayo dito, okay, as a role natin bilang Kristiyano, ay tawag dito, nagagawa po natin po in regular basis. Yung being an intercession. Di ba alam nyo na being an intercessor? Okay? Di ba alam niyo naman na yung intercession is to stand in the gap. Dapat, maski wala tayo during prayer meeting, in your regular time, prayer, in your regular devotion, in your regular prayer, nagagawa niyo po ito. Approve ba kayo doon? Kung hindi niyo pa ito nagagawa na start now. Kasi even si Paul, in-encourage niya si Timothy in 1 Timothy 2:1. Sabi doon, una sa lahat, pinag-uusapan kung paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan. Paabutin sa Diyos, hindi hanggang kesami lang. Okay? Panalangin, pamanhik, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Para sa lahat ng tao. Yung sa lahat ng members na ng church, hindi natin isa-isa. Sa lahat pa ng tao. Madali bang gawin? Hindi, no? Kung wala kang gifts or kaloob mula sa Espiritu Santo, mahirap po talagang gawin mo. Okay? At sabi sa James naman, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuloy. Amen? So, kailangan talaga pag
iwasan natin yung, as pastora naman, ganyan eh. Pag nakatalikod ka, ay pastora, ang bait-bait mo. Pag nakatalikod naman, alam mo ba, iwasan natin yun. Ang sabi sa James is, what? Confess with one another. Ipahayag nyo ang inyong mga kasalanan sa isa't isa. Tama ba? Agree? Agree. Okay. Very clear yun sa ating lahat, no? Upang humaling tayo, hindi eh. Kapag kinimkim mo yung galit mo o sama ng loob mo sa isa't isa o sa ibang tao, walang kagalingan yun. Amen? Dapat inihahayag natin ito. Dahil tingin mo ba masasabi na yung the prayer of the righteous avail much? Yun eh, no? So, kapag malinis ang puso natin, tingin nyo ba may hadlang para hindi tayo tumulong sa mga panalangin? Walang hadlang, no? Di ba? Nung nagkaroon kami ng award noon, most answered prayer, yung aming pamilya, Silwansha family. Yung nakita nila na every time na meron silang request, every time na may idudulog sila sa Panginoon, sinasagot ng Panginoon. Hindi galing sa amin, kundi testimony po nila, no? But not to lift up our family, no? Pero gawain ng Lord, ginamit lang kami. And the same with all of us. Na kapag may nag-appreciate sa inyo, nag-recognize o nag-thank you, give back all the glory to God. Huwag mong hawakan yan, hindi ikaw yung may gawa niyan. Diyos ang may gawa kung bakit tinugon yung panalangin, no? O yung panalangin nyo. Okay? Clear po ba yan? Sometimes kasi, Lord, may ganun ba? Ang galing po kasi mag-pray. May gift kasi ko. Okay? Kaya nasasagot. Dapat walang ganon. Okay? Understand? Amen. Amen. Sabi, intercession is a universal Christian role. The bare minimum a decent Christian's life should be characterized by at least one designated time each day for praying, including intercession. So, please, no, manalangin kayo lagi. No? Kung gusto niyo maging powerful, always pray. Hindi puro cellphone lang tayo. Okay? Ano po sabi? Na-mention niyo po ba kanina yung Matthew 25? Matthew? Matthew 25. Wala po ako kayo. Ito po kasi yung message niya. Pero it's regards po sa sinabi niyo kanina na if may gift ka ng intercession, kailangan pag-aralan. Kasi ito po yung verse na sinabi niya. Matthew 25:24-29. Sabi mo dito, Then he who had received the 1 talent came and said, Lord, I knew to be a hard one, reaping where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. And I was afraid, and went and hid your talent in the ground. Look, there you have what is yours. But his Lord answered and said to him, You wicked and lazy servant, you knew that I reap where I have not sown, and gathered where I have not scattered seed. So you ought to have deposited my money with the bankers, and at my coming I would have received back my own interest. So take the talent from him and give it to him who has 10 talents. Amen. At ako na. For to everyone who has more will be given, and he will have abundance. But from him who does not have, even when he has will be taken away. Then ito po yung Revelation. The 1 talent that everyone has is our individual lives. We are not to waste it by doing nothing. Otherwise, it will be gone forever. Remember, the penalty of sin is death, which is equally to faith without works. So, clear. Sorry. To him who knows to do good and does not do it, to him it is. Amen. So, very clear po yun. Kapag tayo ay nabigyan na ng Panginoon ng mga kaloob, see to it na maging good steward tayo. Yung po yung pinararating dyan. The parables of the
talents, no? Kapag binaon mo lamang yan at hindi mo pinamahagi sa iba, muli itong kukunin at ibibigay sa iba. Clear po ba yun sa atin? Gusto niyo po ba yung mga talents niyo kunin ngayon sa inyo? No, no? Ayaw niyo syempre. Ako nga gusto ko yung talents niyo Pero wala ako niya. Pero hindi naman ako sa nag-iingit. Kasi nga, iba-iba yung talent na binigay sa atin ng Diyos. Amen? Amen. No? Pag meron kayo, but kung kaya niyong di ba, may mga tulad no, musical symposium tayo, or music symposium, no? Sinishare ni Pastor kung ano yung talent na meron siya. And I believe marami naman sa atin yung natuto dito. At ina-apply na. Tama po ba, Ate Ninay, as a music leader? So, apply natin, okay? Kaso, sorry Lord, parang hindi ko na ma-apply. But I'm trying, okay? Then, sabi rito, intercession as a spiritual gifts. Okay, ito na yung last natin part. The gift of intercession is a special ability that God give us to certain members of the body of Christ to pray extended period of time on a regular basis and see frequent and specific number to their prayer to a degree much greater than which is expected of the average Christian. So, mapapansin naman talaga natin sa mga member ng church na kung may mga spiritual gifts sila sa intercession, no? Mas more na marami silang mga time para manalangin. Yung hindi sila naboboring na yung amen agad. Ganon. Kaya, huwag kayong alam nyo ba, sa Saudi din, training sa amin, every prayer meeting, yung mga pastor talaga, iba-iba yung mga partner niya. At mapapansin nyo, hindi sila nag-pray. Ang pinag-pray nila yung partner nila. Yes! Kasi training nyo yun Training nyo yun during the prayer. Kasi mga pastor, mostly, beyond sa regular basis na nag-pray. Kaya during minumulog naman kayo, di ba? So, si Ate Emma ba, maalalagay yan sa head ministry kung karampot din lang yung panalangin niya, kung hanggang amen lang siya, amen. Di ba? Kaya mapapansin nyo, bakit sila ang ina-assign, ganyan. Kasi training yun, no? Training yun, okay? Kasi pupunta lang ba kayo doon para wala lang? Siyempre, para matuto kayo. May gusto sabihin na lang. Si Pastor Raymond po. Sabi po ni Pastor Raymond, I need to reiterate. The one talent that we all have is our own life. That we should not waste by doing nothing. Amen. So, do not waste by doing nothing. Dapat talaga may ginagawa tayo. Yung simpleng paghuhugas lang ng plato dyan, no? Kinakamo siya ng Lord. Check. Pero kapag habang naghuhugas, naglalabog ka, wala yan. Walang credit sa Lord dyan. Kaya kailangan habang naghuhugas kayo, ay, dapat mapakintag ko to. Ganyan. Tapos kakanta ka, I love you be the love of the Lord. Ganyan. Kailangan masaya kang ginagawa. Kasi kung ginagawa mo nga out of lang, para pakitang tao, di ba? May mga ganyan. Out of hypocrisy, di ba? Yung show off lang, para sabihin, magaling akong mag-gitara. Walang credit yan. Bitawan mo na yung instrumento mo kung yun yung gusto mo. But, kung hawak mo ang instrumento mo at you want mag-glorify ang Panginoon. For the glory of God. This is for your glory habang nag-string ka dyan. Nag-strang ka dyan. Okay? So, yun yung gusto ng Lord. Okay? Those with the gift of intercession, tignan nyo kung kayo na to. Okay? Number 1, pray longer. Gaano ba tayo kahaba manalangin? 1 hour a day is the minimum. Isang oras na nakakapag-pray ba tayo? Frequently, they pray 2 to 5 hours a day. Imagine, yun na lang ang gagawin mo. Kung 5 hours, para ka na rin niyang may part-time na career, di ba?
Kalahating araw na mananalangin ka lang. No, meron ba nakagawa nun dito? Ako to be honest, hindi ko pa nag 5 hours. 1 hour, no? 1 hour, pataas. Okay 5 pa. hours kinabukasan ko yung Baka maximum kayo na. Nag-start ka ng mga alas 10, no? Nag-pray pa yung kasama mo. Ikaw na, ang sagot pa. Bakit iba na? Ano man dumadahak ba yan or what? Bakit iba yung amin? Ala, tulog na pala si Ate Ninay. Tapos pagising niya, Amen. Ate Ninay, tapos na. Nanaginip na pala siya habang nag-pray. Nag-intercede. Kaya delikado yung mag-intercede. Yung mga user na, pag sinabing mag-intercede ka, mga nakapisip lang. Na-notice niyo yun? Sabi na pinapahinga na lang yung mata. Kaya may isa yun eh. Sabi ko, ano ba, nag-pray pa ba siya? Nag-pray pa ba siya after ano? Ay, parang nag-pray. Opo, pastora, nag-pray po ako. Nag-intercede lang. So, mahirap kasi talaga. Even yung mga disciples, di ba? O, 3 beses na nalangin ang Panginoon. Huwag kayong matutulog, sabayan niyo ako sa panalangin. Anong ginawa? Diba? Kasi nga, sabi nila boring kasi. Pero kung kilala mo yung Diyos, kung tayo nga kami nung mag-boyfriend ni Pastor Henry, parang 3 hours, initan talaga ng phone kasi full time kami, no? 3 hours, talagang masusunog na yung mga tenga namin. Pero sa Lord, hindi ko nagawa na 3 hours pataas, no? 1 hour, lang. Sorry po, Lord. So, wala akong gift of intercession. Kala ko meron ako nito. Okay? O, evaluate yourself. Enjoy prayer more and receive more personal satisfaction from their prayer time, no? So, dito, makikita natin na mas maraming gain, yung benefits kang makukuha talaga kapag ka ikaw ay nananalangin lagi sa Panginoon. Parang ini-enjoy mo lang yan. Ang prayer is not boring, no? Hindi mo mararamdaman na ang boring naman ito. Kaya nakakatulog eh. Bakit? Boring kasi, hindi mo na i-enjoy. Okay? See more frequent and dramatic answer to their prayer. Yung mga prayer na sinasagot ng Panginoon na hindi mo alam na tawag dito? Na masasagot niya. Yung parang even ikaw as intercessor na maski alam mo na ang God is doing impossible things. Diba? Parang, parang ano yung word ng Lord doon? If it is impossible to men, all things are possible to God. Tama, di ba? Minsan parang ikaw nagda-doubt ka din no? Nang gagawa ba yun ng Lord pag ito yung ko? Di ba? Lalo na yung mga malalang mga karamdaman, no? And even nga, wala pa tayo dito nakikita sa church na bumangon na patay, no? Na kunyari papuntahin ka dun sa patay, sabihin mo, no? Parang one time, parang naalala ko isang pastor na pinagagawa na sa kanya ng Lord pero hindi pa rin niya nagawa. No? May mga ganun kasi nga kulang tayo sa panalangin, kulang tayo sa tiwala sa ating Panginoon. Ano sabi? And sabi, are acutely aware of hearing quite clearly from God. Many have an accompanying gift of prophecy. No? So, yun, makakapag-prophesy ka na talaga kapag lagi kang may communication sa ating Panginoon. Ririnig mo talaga yung tinig ng Lord. Yung instruction, yung specific instruction ng Lord. Amen? At pag sinabi mo yan sa mga kapatid na, ikaw, Ron, okay, dito ka lang sa pangahawak ng ganon. Pero kung kay Ron lang yun, bakit hindi ako pwede? Diba? May ka pa, magre-reason out ka pa eh. Pero kapag clearly mo yun narinig, maski sabihin ni Ate Ninay na, hindi, ikaw sa organ, pagdating ng organ. And narinig mo sa Lord, dito ka lang. Pwede na magkakaroon ko, anointed ka dito sa area na ito. Nakuha nyo. Sample lang yun baka naman sabihin ko
Kuya Ron. Pastor, namin ako narinig ka ni Lord. Okay, susunod ka pa rin sa leader mo kapag wala ka naman narinig. Okay? Sunod kay leader. And lastly, women as intercessor. Good, dalawa na yung lalaki natin, si Pastor. May iba pang lalaki ba dyan sa online, ate? Pakinig ang lahat. Observation. 80% of those with the gift of intercessions are women across theological and cultural spectrum. Tingin nyo girls, bakit? Mas tayo daw, 80%, parang 20% lang sa mga lalaki ay intercession. What's the matter with you guys? Pwede. Hindi, pwede. Sige, consider it. Walang trabaho, kaya pwedeng ano kasi nga, di ba? Mas matyaga lang kasi Mas matyaga lang ang babae. Ano pa yung reason nyo? Kasi sa bagay na emotional yung babae. Mas emotional yung Alam babae. sila kay God. Okay, pala sumbong tayo. Yun emotional. Pala sumbongera tayo kasi. Ganun. Kasi we feel kasi pag yung surroundings na atin pa, ano nararamdaman doon, natin mas nagkakaroon tayo ng empathy, nagkakaroon tayo ng urge for like that to pray or mag-intercede pa sa kung ano yung nakakapaligid sa atin. Kasi na-observe natin yung activity, hindi mo sila tayo sa mga na-observe natin. Amen. Sino pa? May sasagot pa? Boys, pagtanggol din sarili nyo. Mas ang mga babae mas concerned po sa surroundings or sa buong family. Parang concerned siya sa bawat things na nangyayari. Bawat detalye ng buhay ng tao. Ano ba, parang madali kasing maapektuhan ng babae kasi nakikita. Kasi pa, sa original, Si ate, ano muna? Nobel. Sorry po. Alam ba, kasi yung mga lalaki, parang hindi sila ganun kabokan fast. Madaldal ang babae. Kasi sila super emotional like yung mga babae na gusto nila kinikip nila fast kasi alam pa yung masculine nila fast. Parang tinatry nila na i-figure out or i-ano yung things na i-control nila fast. Kesa magsabi. Kasi sila lalaki kasi parang kind of pride pero hindi bad to not pride. May sagot ba sa Pastor? Sige, pakinggan natin si Pastor. Bago si Kuya Bo. Ano sabi ni Pastor? Ayan, sabi po ni Pastor Raymond, the nature of woman is a suitable helper. They are more hands-on. More hands. Okay, Kuya Bo, ano na yung gusto mong ipaglaban ng kanina? Yun lang naman, mostly kasi sa babae, tapos yung sa lalaki, yung lalaki kasi, sa nature ng work, yung Pagod na. hard yung ano nila. Tulog Kaya, na. Kaya ganun. ma-experience mo naman din, hindi na tayo layo, din tayo sa ating, tayo sa layo, Personal mo na, sa personal na. hindi ko simple na lang natin dito. Ang dami natin tatay dito. Tatay kasi ang nature kasi ng tatay trabaho na wala nang time na parang nang matagal. Hindi naman hindi prayerful yung mga tatay pero hindi sila makapag-last no kumbaga. Ano sabi ni Pastor? Ayan, sabi ni Pastor. Man, plainly as heads, are more focused on giving instructions and provisions. Kuya Ron, sa murang edad mo, bakit mo mas agree ka ba doon na mas more ang babae na binigyan ng tawag dito, 80% ng gift of intercession? Ha? Yes. Anong reason? Eh, parang Support your yes. parang sinabi na rin po ni Ate Nabel na mas maano po yung mga lalaki. Iniisip ko rin po para sa mga babae. Mas ano? Mamaya po, pumalikan ko po. Yung sa mga babae po, they're more parang Expressive. parang No? ganun po. Or, syempre
Siyempre, hindi po lahat ng mga babae, pero yung mga anak May ko, nagdidisagree sa katabi ko. most task na mga babae, mga In express. general. Tapos parang they have the heart po talaga to really pray. Parang kasi na ano po na they care for like these people na kahit hindi po nila kilala, ganun. Which is for viewing pagkasal lahat po is more harder to ano. Kasi, Approach. Very well said. Meron kayong rason? Why? At yung mga cum laude. Yung mga more on intellectual ano tayo. Ideas. May sasabi na din. Copy paste. Ang talino talaga. Ayan, Meron mas pastor. But none of them is more or greater than the other. Each role is unique. Each has their own strengths that complement each other. Amen. Sabi rito, why would more women, not all naman, no, but more, kasi nga 80% eh, may 20% pa na ano, hindi. Okay? Psychological profile, praise God, nandito si Ate. Ano, Ben? No? Sabi rito, in general, have shown women to be more intuitional and men to be more rational. What is intuitional? It is quick, ready inside the faculty of knowing things without conscious reasoning. Okay? So tayo parang instinct, no? I will pray. Pero yung mga lalaki, rational. Rational, no? Rational. Having reason or understanding. Yung parang oo, no? Parang lagi silang may nagre-reason out for that or yung Hindi na nag-reason to, parang tinitimbang nila yung things, tapos parang nag-rationalize sila. Rationalize. Kung ano yung matibang mas gawin. So, ganun yung hindi ka tulad sa atin, parang vision mo na, parang instinct natin ng mga babae. Sila parang, yun nga, tama, ibabalance mo, no? Tinitimbang ko. Tinitimbang pa nila, ganun sila. So, according to dito sa ano natin, mga boys, ganun sa ating pag-aaral po, okay? Some intercessors themselves have suggested that women's biological function of conception, gestation, pag gestation is pregnancy, buntis, okay? Yung conception is yung paglilihi, okay? And the travail of giving birth might be leading to do it. A major ministry of intercessor is to bring into being a purposes of God. And many describe some of their more intense way of intercession as travail. So, doon kinukonek na ang mga babae kasi, di ba, yung nararamdaman natin sa paglilihi pa lang, di ba, hindi, minsan talaga, kailangan bed rest all throughout 9 months, no? O yung sa, yung sa pregnancy natin, hindi talaga, may mga parang hormonal imbalance na nangyayari sa organs natin o sa sistema ng ating katawan. Okay? At yung pain ng ating paglabas, yung panganganak, no? Grabe daw. Sino yung normal dito? CS kasi hindi ko nararamdaman. Masakit po talaga yun. Yes. So, yun po, no? Kaya ang mga babae ay mas more na nabiyayaan ng spiritual intercession, no, ng ating Panginoon. Valid ba yung reason? Saka yun nga, yung sa intuition na parang I pray natin yan, yung ganun agad, no? Yung parang nakaramdaman niyo ba yun, girls, na pinagkukwentuhan pa lang natin, pero deep inside your heart, nananalangin ka na, nagtatrabail ka na, iniiyak mo na, no? Yung pain na kwento sa'yo, nadama mo na. Amen, no? Mas more kami. Kayo ba mga boys? Ganun di ba? Parang tignan ko muna bukas pa. Tignan ko May ulat na lang may chat sa may chat sa GC, agad-agad para. Oh, no? Naramdaman Emotion mo. mo, agad. Yung immediate agad, no? Na Kahit anong ginagawa niyo pas pag nabasa niyo, pray agad, no po. Yung, so, talaga, proven, no? Yung pag-aaral na ito, no? Mostly kasi pa sa sa mga lalaki, wala silang response agad. Ay, response dun sa
unlike sa babae na may response kagad, whether good or bad yung magiging outcome. Parang basta first kasi No matter what, no, I will pray for it. Ganyan. Parang, tas, ewan ko pas, kasi even ako pas, magugulat na lang sila, yun yung nararamdaman ko. Tas, shinare ko lang pas, magugulat sila. Hindi ka alam kung bakit, pero sa akin normal na siya na nararamdaman ko. kasi nga na, kaya, siguro nagugulat, no? Pero kasi sa mga pas, mga boys talaga. Paano mo nalaman yun? Paano mo nararamdaman yun? Lalo na pas, di ba pas nung kay Nanay Ani? Nabasa Kasi niyo parang agad ang yun, bilis pas. ng ano natin doon. Nabasa niyo agad. Yung parang hindi nila, maski hindi natin pinag-usapan doon sa GC, yung parang personal ano lang, ati, Hermie, ati Emily, Nag-bless na rin sino sa inyo, parang gano'n. So, ganun tayo, yung parang impulse talaga, na yung parang, Kahit saan di pas, no, kahit saan kayo naroon. opo. So, praise God, at least siguro naman, and I believe na may natutunan po tayo about the role and gifts of intercession. Ang role is, dapat nating gampanan bilang mga Kristiyano, bilang tumanggap kay Jesus as Lord and Savior na lagi po tayong manalangin, no? Yung buti nga pag wala kang gifts, parang gano'n no? Konting pray ka lang. Gusto nyo ba yon? O mas nanaisin nyo magkaroon ng gifts of intercession? You know the heart of God. Diba? Kasi kung role lang natin bilang Kristiyano is to pray, to intercede with other people. Parang madali lang gawin, no? Parang okay, sinabi ni nanay, pag-pray si ganito, pray ka lang no? Pero yung gifts of intercession, you know the heart of God. Ito yung natutunan ko po dito. So, wala dito sa text, no? Pero yun yung revelation ngayon ng God. Kasi hindi mo naman malalaman kung ano yung mga pinagdadaanan din ng ibang tao kung hindi i-reveal ito ng Panginoon or hindi i-impress sa iyo ng God. Amen po ba? Pastor Raymond po. Amen. Salamat sa Lord for the bone of our bones and flesh of our flesh. Admittedly, mahina kami pagdating sa pag-ibig. We always wanted to move on and move forward without nailing the response of or validating the emotional aspect of a person or event. Kaya nga ang utos sa aming mga lalaki ay mahalin ang mga asawa namin mga babae upang lumakas kami sa emotional or expressive side namin. Because you are perfect. Kaya dapat nyo talagang mahalin ang inyong mga asawa. So, yun lang po yung ating salamat po, Pastor, sa mga contribution nyo, sa mga input nyo. And yung brain structure sa okay, yeah, iba talaga naman. tapos yung hormonal influence, tapos yung visualization na training, tapos yung communication style. So, magkaiba naman talaga yung pagkaka-create sa atin ng Panginoon, no? From top to bottom talaga. No? Kaya, So, agree kayo, women, na tayo ay tinawag, pinakalooban ng gifts of intercession. So, sabi kanina, ayon sa napag-aralan, dahil talent ko na binigay sa atin ng Panginoon, no? Gamitin natin sa kapakinabangan para sa glory ng God. Huwag nating hayaan na itago lang, huwag nating ilibing lang, kung hindi, ibibigay ito sa iba. Amen? Kaya maraming salamat po sa mga nandito ngayon and let the gift of intercession overflow in each and everyone and even sa mga nasa online and all the workers and head ministry and assistant ministry mag-overflow sa lahat. Amen? Amen. And the clean heart principle yung ating pong topic pa rin dito. Kasi we cannot pray kung madumi po yung puso natin. Tama ba? We cannot pray, I'm telling you. Hindi ka rin didinggin ng Panginoon kung may karumihan ng puso natin. Amen?
magbabounce lang yan sa ceiling, hindi makakaabot sa trono ng Diyos. Tulad ng sinabi ni Paul kanina. Amen po. So, yun po. Manalangin po tayo. Father God in heaven, in the name of your Son, Jesus Christ, the name of the Holy Spirit. We thank you, O Lord God, for the lesson that you impart to us, O Lord God, the gifts of intercession, and as our role, O Lord God, as a Christian, as your child, Panginoon, na dapat gampanan po namin ito. This is your heart, Lord God, na lagi kami manalangin, Panginoon, hindi lamang para sa aming sarili, Panginoon, hindi lamang kundi para sa ibang tao, Panginoon, para sa aming mga pamilya, Panginoon, para sa buong bansa, Panginoon. Lord, ilagak mo sa puso namin ang kaloob na ito, Panginoon, na ito po ay alay nyo sa bawat isa sa amin. Not our might, Lord, by our power, but your Spirit. Let your Holy Spirit be upon us, O Lord God. At alam namin, Panginoon, na kayo lamang po ang nagbibigay ng mga kaloob nito. And we thank you, Lord God, na amin po itong tatanggapin, Panginoon, at tinanggap na sa oras na ito, Lord God, that we can pray longer, not only 1 minute, Panginoon, but beyond that hour, Panginoon, na lagi namin nandasalin, na lagi pa po namin makaliit, Panginoon, sa aming panalangin, O Diyos. Kaya maraming salamat. Patuloy niyo po kami sa mga, O Lord God, sa mga nalalapit ang oras ng worship night na ito. Be with us, Holy Spirit. We thank you, Father God. We thank you. We're praying this in Jesus' name. Amen.